guys, welcome back to another vlog. I know it's been a while since the last time that I sat down and talked to you guys. Honestly, 2023 was a crazy year. It's actually one of the worst years of my life. Ang dami-daming nangyari last year na never kong na-imagine na pagdadaanan ko. Pero pinagdaanan ko. And yun yung dahilan kung bakit hindi ako nakagawa ng maraming vlogs last year. If you notice, I only uploaded 2 vlogs. And on top of those vlogs, never ko nang nahawakan yung camera ko to vlog and film yung mga day-to-day happenings sa buhay ko. Alam ko na hindi din naman ako ganun ka-consistent when it comes to vlogging. But last year talaga, wala akong energy to pick up my camera and film content or film videos. So here I am trying to vlog again, and gusto ko ding i-take yung opportunity na to na ma-share sa inyo yung mga pinagdaanan ko last year, and I also wanted to document this para kapag dumating yung panahon na mas okay na yung sitwasyon ko, meron akong babalikan na video and masasabi ko sa sarili ko na kinaya ko yun lahat. So yung 2023, nagsimula talaga siya rocky na. Marami na ako talagang pinagdadaanan January pa lang. And grateful ako na lalagpasan ko yun. And medyo kumalma. So nung time na kumalma, nabigyan ako ng opportunity na makapanood ng concerts na panood ko si Harry Styles finally. And kahit pa paano parang na-heal yung inner child ko. Cause nung time na nag-concert yung One Direction dito, wala kaming means para bumili ng concert tickets. So, nung nabigyan ako ng chance na makabili ng ticket for Harry Styles and mapanood siya live, sobrang happy yung puso ko kasi na-heal ko yung feeling na hindi mo afford pang bumili or manood ng concert. Then after that, napanood ko yung Blackpink ng live and sobrang lapit ko sa kanila. And yun, sobrang hindi ko yun makakalimutan. Then I was also given the opportunity to watch PUM. So parang nakatatlong concert ako last year. And again, yung mga bagay na yun, grateful ako na na-experience ko sila. Kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng chance na ma-experience yung na-experience ko. After those, I went to Thailand, and then when I went back, a month after, that's when my life started going crazy. So a month after I went back from that trip, I have to deal with the outcome of all the bad decisions that I made. Yes, as human being, may mga decision din akong nagagawa na hindi tama. May mga decision din akong mali. May mga decision din akong inakala kong okay lang, pero in reality, hindi siya okay. So I have to deal with the outcome. And during those time na dinideal ko yung problemang yun, I kind of stayed away from people. Meaning, hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Of course, hindi kasali dun yung pagka pumapasok ako sa trabaho. If you know me, I love going out. I love going out with my friends, with my loved ones. But again, during those time, hindi ko talaga yung ginawa. I just stayed at home. And nalugmok talaga ako. Honestly, nalugmok ako. From time to time, I of course talk to my best friends, my close friends, of course for my sanity. Because during that time na lugmok ako, I feel like I'm gonna lose myself talaga. Yun yung feeling ko na minsan, alam niyo yun, honestly, na feel ko na parang ayoko na lang magising. Kaya naman grateful talaga ako dun sa mga taong nakasama ko sa journey na yun kasi if it weren't for them, hindi ko na alam kung ano yung mga nagawa ko or mga desisyong nagawa ko. Even if sobrang bigat ng pinagdadaanan ko noong time na yon, God sent angels to, of course, help me get through and be better. It was actually September, last week of September, when my nanay got admitted to the hospital. Nung na-admit siya sa hospital, it's crazy because we went through the same thing last 2021. Alam ko na share ko rin yun sa vlog. But yeah, we already went through that. And yung trauma sa amin nung nangyari nung 2021, hindi ko inakalang pagdadaanan namin siya
ulit last year. So, may pinagdadaanan na ako personally, then nasa masamang kalagayan yung pinaka-importanting tao sa buhay ko. So, thankful kami na dininig ng Diyos yung hiling namin and naging okay yung lola ko. Isa talaga yun sa mga pinagpapasalamat ko na dininig ng Diyos na panalangin. Kasi hindi ko din alam kung anong mangyayari sa akin kung hindi siya gumaling. So, thankful talaga ako sa Diyos na pinagaling niya yung lola ko. So, 2 weeks after naming makalabas from the hospital, that's when I learned that I myself, hindi pala ako okay health-wise. So, I consulted a doctor, did a lot of tests, and when the results came in, my doctor broke the news that I have 3 medical conditions. And yung buhay ko noon, para talaga siyang umikot lalo. Kasi nagpaikot-ikot siya. So, nag-birthday ako nang hindi ganun ka-happy. Kasi nga, I learned about my medical conditions. But of course, life must go on. Kailangan harapin ang mga bagay-bagay. After that, November, yung akala mo magiging okay na yung mga mangyayari sa buhay mo, doon mas lalong naging grabe. So for those who are messaging me, finally, ito na yung sagot sa tanong ninyo. It was actually 2nd week or 3rd week of November when we received the news na mawawalan ako ng trabaho. Yes, I was laid off. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung balitang yun. Kasi number 1, yung condition ko kasi medyo magastos siya. In a way na I have to go back and forth para magpa-check up. And naka-rely ako sa health card ko. Second, yung gamot ko is not cheap. It's very pricey. Yung masakit pa dun, nawalan ako ng trabaho and yung trabaho ko sobrang mahal na mahal ko. Yung kumpanya kung nasan ako, sobrang masaya ako. Yung mga katrabaho ko, sagot sila sa panalangin ko and happy ako na sila yung katrabaho ko. Pero lahat yun mawawala kasi nga nawalan ako ng trabaho nang hindi ko ginugusto. Then a week after I lost my job, dumating naman yung balita na nawala yung tito ko. Na kinuha na siya sa pamilya namin. And after a week naming mailibing yung tito ko, syempre hinihiling mo na sana naman yung mga natitirang linggo ng taon, maging okay naman siya. Biglang may hindi ka inaasahang pangyayari na naman na mangyayari. So it was December 5 when we lost my brother. 10:59 p.m. ng December 4, na-aksidente siya. It was a motorcycle accident. Ang araw na yun, masama yung pakiramdam ko and the last words na nasabi niya or na nanggaling sa kanya na sinabi niya sa akin, kung kaya ng katawan mo, maligo ka. And then after that, hindi na kami nag-usap. Naka-work from home ako noon. Naririnig ko siyang naliligo kasi lalabas siya to buy food. And then lumabas siya to buy food. And then after that, hindi na siya nakauwi. May dumating daw na mga taga-barangay sa gate namin and yung kapatid ko, yung sister ko yung nakaharap. Sa sobrang taranta niya, hindi niya na ako nasabihan. And siya na yung nagdala sa kuya ko sa hospital. So nung nasa scene yung kapatid ko, tinawagan niya ako. Umiiyak siya. Sinabi niya na aksidente yung kuya ko. And maraming dugo. Sa taranta ko, napatakbo ako palabas. Pero napabalik ako kasi walang kasama yung lola ko sa bahay. So sinabihan ko yung kapatid ko na i-update niya ako, tawagan niya lang ako. And yung unang tanong ko sa kanya kung responsive ba yung kuya ko. So yung kuya ko, he was responsive hanggang makaabot ng hospital. Natanong pa siya sa pangalan niya, natanong pa siya ng mga questions. After that, kailangan nang ipaalam sa mami ko. So pinaalam sa boss niya and then yung boss niya yung nagsabi sa kanya ng balita. Dali-dali, tumakbo yung mami ko sa hospital and then nung nandoon siya, yung kuya ko tinatry niya pang lumaban. Pero nung isi-CT scan na siya, bigla siyang napabangon and then he started parang ganyanin yung dibdib niya. And then from there, doon na siya tinry i-revive.
tinry siyang i-revive ng 9 times. And then after that, wala na. From all the things that happened last year, yung pinaka-worst na pinagdaanan ko yung mawalan ng mahal sa buhay ng magkasunod. Minsan, natitake for granted natin yung sitwasyon na andyan lang naman sila. So, yun yung mga pinagdaanan ko last year. To be honest, hindi ko alam kung paano ko mag-move forward from all of those things. Pero I'm hoping and praying na one day, magiging okay din ang lahat.